Hi, Water Signs, Cancer, Pisces, sa Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ay yung Daily Gabay Tarot reading for April 18, 2024. Please be reminded that this is channel reading po. Sa maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po para kay Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong April 18, 2024. Spirits guys, mga mensahe po para kay Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong April 18, 2024. So, Cancer, Pisces, and Scorpio, sa araw na ito ngayong April 18, 2024, may nakita ko dito na nagkaroon ng moving forward. May unexpected message. Maka-receive kayo ng unexpected message. Pwede din, may nakita kong sports dito. Naglalaro or nanonood ng sports. Tapos may nakita ko dito ng unexpected message, pwedeng news, information, you are moving forward. May nakita ko dito na pwedeng kayo ito ha, itong babaeng ito. Or may isang babae na magbigay ng tulong sa inyo or magbigay ng sakit ng ulo. Tapos nakita ko dito na may naka-receive kayo ng unconditional love. Self-care, unconditional love, may bagong tao sa inyong buhay. It might be this is about love. This is all about affection. This is all about attraction, romance. This is emotions. Okay? And may mensahe po dito regarding sa, may mensahe po dito na celebration. Okay, so this is celebration, kick off the party activities and have a great time. Plan for a joyful future. And some of you nagtatrabaho dito sa home base ha. Cancer, Pisces, and Scorpio. Home is the harbor of the soul. It's the safest place you can be. It might be nag-staycation kayo, you felt safe and relax pag nasa bahay lang kayo. So, change your environment. Spirits guides, ano po ang energy? Spirits guides, clarification po. Energy po ni Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong April 18, 2024.
Spirits guys, career and money po ni Cancer, Pisces sa Scorpio. Clarification po sa card na ito. Spirits guys, love life, self-love, partnership, and romance ni Cancer, Pisces sa Scorpio ngayong April 18, 2024. Okay. Cancer, Pisces, and Scorpio, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video nyo po na Cancer, Pisces, and Scorpio. May bago po tayong upload sa mga hindi pa nakapanood. May bago po tayong upload ha. Ang ilan sa inyo hindi pa alam na ito. Yung career and money nyo po. Career and money for April 16 to 30, 2024. Kaka-upload lang po. It might be na-upload nung Monday or Sunday. So, check nyo ha. Check nyo po. At may upload din tayo weekly gabay. Weekly gabay uploaded. Sure ako nito. Uploaded nung sa Saturday or Sunday. Okay. So, check nyo ha. Weekly gabay for April 15 to 21, 2024 at career and money April 16 to 30, 2024. It might be na-upload na rin yung love reading nyo po. So, check nyo rin sa channel natin. Scroll down nyo lang po hanggang sa makita yung separated video po ni Cancer, Pisces, and Scorpio. And by the way, open na po yung schedule natin for booking para po sa gusto magpa-personal reading. Yes, para po sa gusto magpa-personal reading. I-check nyo po yung description box dito nasa baba ng video nyo. May link po nakapost dyan. I-click nyo po yan and message me sa messenger. Okay, for inquiry and for booking. Maraming salamat po. So, Cancer, Pisces, and Scorpio, tingnan ko muna kung may repeating number bago ko makalimutan. So, meron nga. Yes, mayroon. 11. Tingnan ko muna ha, baka meron pa. So, I think yan lang. So, 11. Ano po yung message ng 11? Okay. Cancer, Pisces, Scorpio, ang message po, the number 11, 11 represents double the impact of 1. It may, making it a powerful symbol of spiritual awakening, malakasin yung intuition ngayon, at may enlightenment. Okay? This is a strong connection to the divine. Si Cancer, Pisces, and Scorpio ha, sobrang, ano to, yes, may nakilala ko mga Cancer, Pisces, and Scorpio. Gusto ko kasing ma-clarify talaga eh. Pero nakita ko talaga dito, observe ko talaga na si Cancer, Pisces, and Scorpio is madasalin. Madasalin kasi every time nakikita ko talaga na gustong may gustong sabihin yung cards nyo na huwag kayong mag-alala, you are divinely guided. Ito na naman, you are divinely guided. Sobrang malapit kayo sa taas, kay God, sa universe. Tapos may, okay. Muntik ko na nakalimutan. Ito kasing 1-1. This is a strong connection with the divine, right? Tapos,
may ability ka rin na matupad nyo ang inyong desire sa buhay. Basta sipagan nyo lang po, sabi po dito. Oo, sa 1-1. So, ayun. This is enlightenment and malakasin yung intuition. This is the connection, a strong connection sa divine. And may ability kayo na matupad nyo ang desire nyo sa buhay. Ang ganda. No? Ang ganda po. So, ayun. You are in... okay. So, Cancer, Pisces, and Scorpio, may nakita kong delay dito at hesitation. Some of you disappointed. You felt defeated. You felt disappointed kasi nagkaroon ng delay. Pwedeng delay sa plano, delay sa parating na pera, delay sa parating na bagay, or sa isang tao. May hinihintay kayo. Nagkaroon ng hesitation para gawin o gawa ng aksyon ng inyong plano o proyekto. Marahil naghahanap ka ng timing. Kaya ka naging wais ngayon kasi nabigo ka na noon. Gusto mo ng sigurado ngayon. And ilan sa inyo ayaw umalis sa comfort zone. And this card asks you to be confident at magkaroon ng pasensya. Kailangan yung magtayo ng solid plan na nang magkaroon ka ng confidence at alamin mo kung ano ang pumipigil sa iyo. And take risk. Sabi po ng card, you need to move out from your comfort zone. Success starts with every challenge, not from the comfort zone. Diba? Sabi ko yan sa inyo sa araw-araw. Okay. Butit na basa ko. Okay. This is self-protection. This is self-protection, guarded po kayo. And some of you hindi ka makagawa ng desisyon. Diba, pinagawa kayo ng plano, wastong plano, para maka-move forward na kayo. Nakikita ko dito, pinaprotektahan mo yung sarili na hindi ka masaktan dahil sa traumang nangyari sa past mo. Kumbaga, guarded ka. Kaya pala, hindi kayo makapagawa ng desisyon dito. At dalawang card na nagsabi dito na guarded kayo. Kaya kayo, sa sobrang guarded, kaya kayo nagkaroon ng hesitation. Tapos, medyo natagalan kayo sa pag-decide kasi gusto nyo maging perfect siya eh. Ayaw nyo magkamali ulit. Kasi nga, guarded kayo. Ayaw nyo masaktan. Kalma ka lang, pero nakikinig ka sa inyong paligid. Alam mo kung ano ang nangyayari sa inyong paligid. Tahimik ka, kalma ka, pero alam mo kung ano ang nangyayari sa inyong paligid. Nakikita ko dito yung balance sa choices ng buhay. Nag-iisip ka muna bago magdesisyon para hindi na maulit yung pagkakamali mo dati. So this card asks you to seek help or ask support para makatulong ito sa pagpagaan ng iyong isipan. Pero nakikita ko talaga dito, Cancer, Pisces, and Scorpio, the best way po kung pag ikaw mismo ang nakinig sa inyong sitwasyon at ikaw yung gagawa para pagkaroon ng solusyon. Kasi ito yung magbibigay sa inyo ng kaginhawaan at magbalik ng trust sa inyong sarili at sa kapwa nyo. Pinoprotektahan mo talaga yung sarili mo from pain due to fears na na-experience mo sa past. So you only you know what is best for you. Kaya, ayun. Huwag mag-alinlangan sa paggawa ng decision. Be confident enough. And actually, magiging confident kung may wastong plano po kayo. See? So, ayaw mo nang masaktan, defensive ka, guarded ka, ayaw mo masaktan talaga. So, this card asks you to try to release your fears of opening up to love. Love yourself, trust yourself, and also the other people. Diba gagawa kayo ng desisyon? Sabi po ng card dito na mag-take time po daw kayo para magkaroon ng matibay na plano bago pumasok sa career or negosyo. Kasi some of you natatakot talaga sa paggawa ng desisyon. Kasi iniiwasan nyo na yung failure na magkaroon ng negative outcome. Yun yung sinabi nyo. Pero sabi ko sa inyo, Cancer, Pisces, and Scorpio, huwag kayo mag-attack ng negativity. Lalo na
yung 'di ba, bad words, 'di ba? Kung hangga't maaari. Kung ilang years na kayong nagba-bad words, alam kong mahirap 'yan. Pero try nyo, 'di ba sarap sa feeling at ano, at magiging proud kayo sa inyong sarili. Kasi nga yung kapatid ko, oo, share ko lang. Yung kapatid ko mahilig talaga siya na magmura. Kahit hindi niya minimin, yung naging ugali niya, yung anong tawag dito? Kasali na sa routine niya, daily routine. Lalo na't pag nagulat, pag nagalit, pag nainis, gano'n, 'di ba? May expression tayo niyan. Sabi ko sa kanya na, isa kang negosyante, kung pwede, tinutulungan ko siya kahit hirap siyang maniwala sa naganap na matured na ang kanyang kapatid. Okay. Sabi ko sa kanya na sa kapatid ko na kung pwede, na kung gusto mong umasenso, kasi na ugali mo, hindi kita masisi na, ahead pa siya sa akin. Na hindi ko masisisi na ilang years na kasi na ugali niya yan na magmura, yung parating galit, which is hindi naman siya galit, gano'n. Yung nagsa-self-pity din po siya. And hindi ko sinasabi na perfect ako. Siyempre kung alam nyo lang, yung buhay ko. So, ayun, yung kuya ko, nakatandang kong kapatid, kasama na sa daily routine niya. Kung para maparating galit, parating, ang lakas kasi ng energy niya eh. Gusto niya perfect. Oo, kung pwede maging perfect ako na kapatid sa kanya. Pero hanggang sa napagod siya, hindi pala perfect tong kapatid ko. Oo, pero hindi ko siya masisi kasi ganun talaga yung personality niya. Kasi nung simula nung napag-aralan ko yung personality ng bawat sign, natanggap ko eh. Kahit yung personality ng parents ko, doon ko talaga natanggap na, ganito pala. So, hindi ko masisi. Okay. So, back to him. Ayun, kung nagnegosyo ka, huwag kang magsalita ng umagang-umaga, makakarinig ako ng mga bad words. Tapos, noon nung nasa bahay siya, kasi nagbukod na po siya. Tapos, kung parati kong nakakarinig sa kanya na ganyan, kahit hindi niya minimin. Oo. Tapos, hindi kasi ako sanay magsabi na, uy, bad yan, ganun. Tahimik kasi ako na tao. Tapos, ayun, na-realize niya na kasi yan yung ma-attract mo eh. Kuya, yan yung ma-attract mo. Pag lalabas din sa bibig mo, yan yung magbubumirang yan eh. Yan yung ding ibibigay ng universe sa inyo. Yung nature sa inyo, di ba? Nature is the creation of God. So, yan yung babalik sa inyo. Kung ano yung kabutihan na binigay mo sa nature, yan din ang babalik sa iyo. Yun. In-explain ko sa kanya hindi siya pabigla-bigla. Yung dahan-dahan lang. Hindi siya araw-araw. Dinahan-dahan ko lang. Kasi nga, malaki ang agwat namin eh. And he thinks na baby pa ako, bata pa ako, na immature pa ako, spoiled brat pa ako. Ganun na siguro na-realize na kasi matalinong taong yun. Na-realize mo nga no, bakit ako ganun. Tapos, which is, kahit may nabawasan yung pera mo, kahit may tao kasi ganyan eh, na kahit nabawasan na ng konti yung savings niya, sasabihin niya na wala na siyang pera. Baka ganun din kayo ha. Huwag kayong mag-claim na ganyan kasi yan talaga ang mangyayari. Kung naging negative kayo, kung 'di ba, negative kayo, yan yung din babalik sa iyo. 'Di ba? Sabi ko sa inyo sa araw-araw, maging positive, magkaroon ng positive affirmation. Miss Jab, wala naman talaga akong pera, sakto lang. Meron kang pera, sakto. Pero huwag kayong mag-claim na wala kayong pera kasi wala talagang darating sa inyo. Na-realize diyan ng kapatid ko. Hanggat na yung
Yung bago pa, pag nagsasalita siya ng ganyan. Kasi nasanay eh. Ilang years niyang ginamit yun, yung mga bad words na yun, pagkakaroon ng self-pity. Niisip niya yung sinasabi ko sa kanya. Kasi nakita niya yung pagbabago ko. So, siguro na-realize niya, magbabago din ako. Kasi gusto kong umasenso eh. And sinabi ko rin sa kanya, alam mo ba kuya na yung success mo is galing yan sa universe, kay God. Kahit maging mayaman ka, yung yaman is galing yan sa kanya, pinahiram niya sa inyo. Pwede yan bawiin niya sa iyo kung hindi ka naging mabuti sa kanya, kung hindi ka naging mabuti sa inyong sarili, kung hindi ka naging mabuti sa inyong kapwa. Yun eh. Ayun, kung may disappointment ka siya kasi perfectionist siya na tao, which is hindi ko masisisi. Kasi ganun talaga yung ugali niya. Oo, nakasama na yun sa sign niya eh. So, ayun, iniiwasan niya. Nakikita ko talaga ang improvement niya. Natutuwa talaga ako sa kanya. Yung masyado kasi siyang matulungin. Tapos, and malapit din siya sa scam ha. Oo, malapit din siya sa scam kasi genuine kasi siya na tao, totoong tao siya. Tapos, kung may offer sa kanya, syempre meron siyang pera. Okay yan sige bili ako. Like for example, nagbili siya sa isang social platform. Kasi, yun nga, pinakita sa video na akala niya, yun talaga yung in-order niya. So, like for example, oil ng makina. Sa sasakyan. Pero dumating, jacket na ukay-ukay. Na tapos worth siguro 20 pesos or 50 pesos. Yung binili niya is worth 6,000. Ilang beses na ha. Kasi siya, genuine siya. Kung ano siyang magbigay ng tiwala sa iyo, ganun din yung expectation niya. Kaya sabi ko sa kanya, dapat matuto na siya. And kayo rin, sa mga na-scam dito, sana matuto din kayo. Huwag niyo kung inabuso nila yung kabaitan nyo, yung pagiging totoo nyo. Please, ingatan nyo rin. Huwag nyong hayaan na abusuhin kayo. Okay? Make yourself, safe. Tapos, maging wiser. Kasi nga, everyday kong sinasabi sa inyo na not everybody na kasing bait nyo. Hindi lahat ng tao na kasing totoo nyo. Kung ano yung bigay mo nyo sa kanya na buong-buo yung tiwala mo sa kanya, please. Kasi halos lahat kayong Cancer, Pisces, Scorpio na pa-reading sa akin, may niloko kayo, yung kabaitan nyo, na-scam, ganon. Kaya yung nakikita ko sa kuya ko is improvement. Hindi siya perfect ha. Pero nakikita ko talaga, yung sabi niya, yung sabi sa akin, nag-chat siya sa akin. May nasabi ako, anong gagawin ko? Ganon. E di mag-sorry ka. Mag-sorry ka sa sarili, mag-sorry ka sa nature, mag-sorry kay God. And maghingi ka ng blessings, tutulungan ka niyan. Para magbago. And nakikita ko talaga yung pagbabago. Yung pagiging giver niya is, which is may limitation na mararamdaman talaga yung bigay niya is may time, may effort talaga na binigyan ng time and effort. Like for example, mahilig ako sa manggang hinog. Sabi ko sa kanya, kasi mahilig siya sa travel eh. Sabi ko sa kanya na wag ka na magbumili ng ganyan kasi meron namang benta dito. Tapos, nalaman niya na hindi ako nagkaroon ng time para bumili ng mga ganyan. Minsan, yung mother ko ang nagbili kasi alam din ang favorite ko eh. Tapos, nalaman nila na sobrang busy ko. Sila lang yung nag-provide kahit hindi ko hiningi. Kasi ayun nagbago din ako kasi marunong din ako mag-appreciate. Dati hindi ako marunong mag-appreciate. Ngayon, ilang years na din sa awa ng Diyos na marunong din ako magpasalamat. Ina-acknowledge ko yung bigay nila na blessings kasi alam kong si God yung
si God ang gumawa ng paraan na itap yung isang tao para ibigay yung shared blessings sa akin. Oo. Yan yung sinasabi ko sa inyo parati niya. Kahit konting blessing yan, kahit konti or malaki, walang sukat yan eh. Kasi galing yan kay God. Sobrang well appreciated talaga yan. Oo. Kahit yung mga nag-ibay, mostly kasi si Cancer, Pisces sa Scorpio, mahilig yan magbigay. Oo. Yan yun din yung na-observe ko sa inyo, kung yung sa mga nagpa-reading sa akin. Yan din yung na-observe ko sa inyo, mahilig kayo magbigay ng tip. And ang sabi ko rin sa inyo, kasi hindi pwedeng tanggihan ko yan eh. Pero sasabihin ko sa kanila, thank you ma'am, thank you sir sa pag-share ng blessings. Kasi alam ko na galing talaga, yung genuine talaga kayo. Tapos galing din yan sa Panginoon yung blessings na binigay sa akin. Ayun. Kasi energy din yan eh, positive energy. So 'di ba, may ibang tao dito sa Cancer, Pisces, sa Scorpio, ayaw niyong magtanggap ng tulong, ayaw nyo magtanggap ng regalo, baka kasi obligado mo rin magbigay. So, yung sabi ko sa inyo parate na tanggapin nyo kasi positive energy flow yan. Galing yan sa Panginoon. Ginamit siya as a tool para ibigay sa inyo. Para may matutunan din siya at may matutunan ka sa kanya. Ganun ka-amazing po. So, Cancer, Pisces, and Scorpio. Kung kaya ng kuya ko, kaya nyo rin. Hindi siya perfect ngayon ha, pero nakita ko talaga yung improvement. Basta as long, bigayan lang po ng support. Hindi kailangan na pera talaga. No, support, moral support. Ibigay mo sa kanya yung positivity. At yun din ang bigay niya sa inyo kasi natutuwa siya. Actually, 'di ba, kung magkakaroon tayo ng positive energy, natutuwa tayo, feeling flattered tayo, inspired tayo. Ang sarap nga sa feeling niyan. Okay? So, napahaba na lang yung kasi ang intention ko dito is learnings na maging kontrolado tayo sa ating emotion. Kaya kayo inaabuso kasi inaalaw mo yung tao eh. Inaalaw mo yung tao kasi nakikita nila, mabait to. Hindi to aalma si Cancer, Pisces, sa Scorpio. So, guard your heart also. Kasi deserve mong maging masaya. Hindi mo deserve na magmukmok sa emotion kasi na-touch ka sa isang tao, ganun. Okay? Ano pa? So, ang sabi po dito na discard as you don't hesitate to long listen to your intuition and choose options that make sense on a gut level. Okay? Sana hindi kayo na-bored. Ang haba ng mensahe kasi mahaba naman. And our intention is to give you peace of mind and improvement sa inyong sarili. To take inspired every day. Okay? So, pagpasensyahan nyo na kung napahaba yung mensahe. Kasi ang sabi dito, may sinagsasabi sa akin dito, ipaalam mo na para mag-take sila ng lesson na ganito, baka magamit nila soon or ngayon. Okay, ano pa? So, sa career and money po, hesitation pa rin to eh. And wag niyong hayaan na maging mainit yung ulo niyo ha, nang dahil sa nagkaroon ng delay ng travel and mensahe. Delay meaning exercise your patience, intindihin and makes yourself busy, okay? Tapos may nakita ko dito na business partnership. Business partnership or katrabaho mo ang iyong karelasyon. Pwede. May namumuong romansa dito sa workplace or yung partner mo is katrabaho mo. Tapos, and this card also means business support partners. May business partnership dito or makipag-teammates sa iyo. Okay? And gusto mo ang career mo ngayon. Cancer, Pisces, sa Scorpio kasi nagbibigay ito ng financial stability sa iyong buhay at
nagagawa mo yung passion mo at the same time. So this is maganda ang inyong takbo ng sa career and money, nagkaroon ng alignment, inspiration, motivation, pag-alaga sa career and money. Okay? So love life, self-love, and partnership. Some of you are feeling trapped, nagkaroon ng restriction. Feeling trapped o stuck ka sa relasyon, nag-iisip kang umalis o pakawalan pero ayaw mo. Some of you para sa mga single dito, ayaw nyo muna makipagrelasyon dahil sa hindi ka naka-move on sa past love mo. Feeling mo na stuck ka, kailangan mong pakawalan ng iyong sarili, lalo na't hindi na ito existing sa present nyo. So, take an action sa present para sa future po. Huwag kayong tumira sa past po. This card asks you to allow yourself to experience love again. Okay, this is also movement po. And nakikita ko dito yung tagumpay. Tagumpay nyo. This is happiness and fulfillment sa pagsasama Para sa mga single, sobrang saya mo ngayon kasi gusto ka rin ng taong gusto mo, plus points na yung may love at respect sa iyo. Oo. Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, masaya kayo, satisfied kayo sa buhay at pamilya mo ngayon. Meron din ditong tao na sinasabi na some of you nakatanggap ng sustento po. Maraming mensahe, no? So, this is happiness and fulfillment, Claim nyo po. So, release your guilt. Sabi po dito. And a marriage of souls is a union of two divine counterparts blending together. And the power of divine grace is within you. Sabi ko sa inyo Some repeating number nyo na you are divinely guided. Pansinin nyo, halos araw-araw yan. So, I consider na madasalin talaga kayo. Cancer, Pisces, Scorpio. And you have found your soulmate. Wow. Or they are just around the corner. Remember that when two souls are destined to be together, they always find their way back to each other. All those things you've had to go through were worth it. So, yun na. So, attract positive affirmation po. Kahit napahinaan kayo ng loob, positive affirmation pa rin. Don't claim negativity. Don't claim, wag kayong mag-claim na wala kayong pera. Claim nyo may pera kayo. May parating akong pera, ganun. Okay? Attract kayo, attract. Okay? Huwag nyo hayaan na makulong kayo sa inyong emotions, sa inyong isipan. Huwag nyo hayaan na nagkaroon kayo ng discouragement. Huwag nyo hayaan po. So, patuloy lang po. And sabi pa ni Archangel Polimiek, let nature suit you, serves the nature kingdom. It might be, ang sabi dito ni Archangel Polimiek, give time to our nature. That is your reading po. Water signs, Cancer, Pisces, Scorpio for today, April 18, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.